Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Our PBBM is morally right in stopping the government corruption. Unlike the former presidents, they are partakers of the corruptors' sins. And those that wanted to harm or kill the beloved PBBM received God's wrath. For it is He who ordained a president. Filipinos ought to respect PBBM and not say harsh words against him, harm or kill. We ought to respect him and rebuke whoever plans evil to the president and forbids men from harming him, and the Filipinos will not raise their hands against him and make ways in preventing from attacking PBBM as ordained by God. Siya ang totoong nagmamahal, nagmamalasakit sa bayan at tunay na matapang. Grabe ang support niya sa West Philippine Sea. Kahit na isang makapangyarihang bansa ang China, nilalabanan ni PBBM, hindi katulad ni former President Duterte na super pro-China at super duwag. Takot sa China, kaya gusto na lang niya ang Pilipinas maging forever tuta, magpaalipin sa China at gawing probinsya ang Pilipinas ng China. Sinabi ba ni Duterte noon na dagat lang yan, hayaan na natin sa kanila yan. Ginawang kawawa ang mga nagmamahal at nakipaglaban sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Iniisip niya na pagka nagkagera, talo talaga ang Pilipinas. Kaya noon pa man, duwag na siya. Palibhasay, walang paniniwala sa Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, na kayang pataubin lahat ng pwersa ng China. Kakaiba si PBBM. Talagang pumalag sa pambubuli ng China. At pinalakas pa lalo ang pwersa natin dyan sa West Philippine Sea kasama ang mga kaalyadong bansa sa pangunguna ng US o panglabanan ang pananakop ng China. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Itong mga anak ni Digong ay ganun din, walang takot sa Diyos, super pro-China at ayon sa mga balita, involved at protector sila ng mga sindikato ng droga galing China, pogo at ibang illegal transactions. Si Digong, sobrang yabang at ang bukang bibig ay pagmumura, pati Diyos minumura at nilapastangan. Kaya hindi pinalampas ng Diyos at nakakulong ngayon sa The Hague. Siguro kaya sila mayabang dahil sa billions o trillions nilang pera galing sa pagnanakaw sa kaban ng bayan at illegal na gawain. Obvious naman, according sa mga news, na pangungurakot sa kaban ng bayan ang pinagkakaabalahan ng mga Duterte habang nasa pwesto sa dami ng mabibigat na ebidensya na nalikom ng ating husgado. Hebrews 4:13 says, "Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. For there is nothing hidden that will not be disclosed or concealed, that will not be known and come to light." Walang nitatago sa Diyos. Laganap man ang mga fake news, corruption, kasinungalingan, at iba pang kapangitan upang pagandahin ang imahe ng isa o maraming politiko, sa Diyos ay hayag lahat. Kahit anong gawin ng tao para takpan ang kanyang ginagawang kademonyuhan, ay tiyak na hindi magtatagumpay, maihayag ito sa takdang panahon. May mga kilalang politiko na pilit itago ang kanilang mga pagnanakaw at pinapakita
sa mga tao na sila ay tapat sa bayan, ngunit sila ay ibubulgar ng Diyos sooner or later. Nakakaawa talaga ang mga politikong ito, naghahaman sa kapangyarihan at nagbabayad pa ng malaki sa mga vloggers para ipakita sa taong bayan na matino at malinis sila, pero ang Diyos ay hindi payag na mangingibabaw ang kasinungalingan at sila ay tiyak na mapaparusahan dito sa lupa at sa kabilang buhay. Halimbawa, itong si Sara Duterte, pinapakilos ang pera at kapangyarihan para pabanguhin ang kanyang pagkatao, pero lalong lumala at patong-patong pa ang kaso laban sa kanya na may mabibigat na ebidensya. Maaring nawala na siya at mawawala na talaga siya totally sa politics this year, 2016 or 2026, dahil sa impeachment. Ang Diyos hindi konsentidor sa mga ganyang klaseng ugali na nag-asta. Diyos na siya ang masusunod at gustong ikontrol ang ating bansa. About China news, on the night of November 27, a fishing boat caught fire at the Xiagang Border Trade Pier in Beihai, Guangxi. The fire spread to 8 nearby boats, consuming them in flames. The scene was intense because the fire spread hugely, but it's unbelievable that there were so many burning fishing boats and no one was hurt or killed. China is capable of performing miracles and vanishing dead bodies. Tinatakpan nila ang katotohanan dahil ayaw ng China magmukha silang kahabag-habag sa mata ng buong mundo. Pero ang katotohanan, nasunog yang mga fishing boats dahil sa ito ay dahil sa karma, dahil ang China ay sobra ang panggigipit sa mga Filipino fishermen sa West Philippine Sea, habang nagpapatrolya ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho de Masinloc na mataan ang dumaraming bilang ng mga barko ng China. Kahit gaano pa kadami mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea, pag kumilos na ang kapangyarihan ng Diyos upang wasakin ang mga barko dahil sa kasakiman ng China, wala silang magagawa. Natural lang na ang Diyos ay papanig sa ating bansang Pilipinas dahil teritoryo natin ang ating pinaglalaban. Mananatili tayo sa pananampalataya, sa panalangin na taimtim, upang tayo ay kahabagan ng Diyos na buhay makapangyarihan sa lahat. Dito lamang mga minamahal. God bless you. At sana nga po ay may mapupulot kayong aral sa aking mga pagbubunyag sa mga baho ng China, mga baho ng mga politiko at iba pang mga tao na may kaugnayan sa ating lipunan. Maraming salamat po. Amen.